Nagkabanggaan ng tatlong sasakyan matapos biglang mapapreno ang kotseng nasa harap. Muntik kasi nitong masagasaan ng isang aso. Bago ang banggaan, muntik ding mahagip ng isang tricycle ang tumatawid na aso. Wala namang nasaktan sa aksidenteng nangyari sa Mangaldan, Pangasinan. Ligtas din ang aso. Simula sa Linggo, October 8, tataas ng piso ang pamasahe sa mga traditional at modern jeepney sa buong bansa. Inaprubahan na kasi ng LTFRB ang petisyon ng ilang transport groups ng provisional o temporary fare increase. Mula 12 pesos, magiging 13 pesos na ang base fare o pamasahe sa traditional jeepney. Magiging 15 pesos naman sa modern jeepney mula sa dating 14 pesos. Nakahain pa ngayon ang petisyon para naman sa permanent base fare increase na 5 piso. Nakatakda ang pagdinig para dyan sa susunod na buwan. Ikinatuwa ng transport groups ang desisyon ng LTFRB. Bukod kasi sa diesel, tuloy-tuloy rin daw ang paglobo ng gastos para sa ibang piyesa ng mga sasakyan. Sa panayam naman ng Super Radyo DZBB, sinabi ng grupo ng mga commuter na kahit nauunawaan nila ang hinaing ng mga tsuper, tututulan pa rin nila ang petisyon para sa permanent base fare increase. Nagsimula ng mag-imbestiga ang DepEd Antipolo sa pagkamatay ng isang estudyante matapos umanong saktan ng kanyang guro. Bubuo na rin ito ng fact-finding team. Ayon sa ina ng biktima, naggalit ang guro dahil sa ingay ng mga estudyante. Napagbuntunan daw ng guro ang 14 anyos na si Francis J. Dumikib nang nagsumbong umano sa kanyang mga kaklase. Ang pananampal at pananabunot kay Francis noong September 21, pinatotohanan ng kanyang kaklase. Nakapasok pa ng 3 araw si Francis matapos ang pananakit, pero hindi nawala ang pananakit ng kanyang ulo. September 26, isinugod siya sa ospital at kalaunay na comatose. Kahapon siya pumanaw dahil sa pagdurugo ng utak. Wala pang pahayag ang guro na nakalive simula ngayong araw. Pero sa kanyang salaysay sa pulisya, tinapik lang daw niya ang estudyante. Handa namang magsampa ng reklamo ang pamilya ng biktima. Nakatakdang isailalim sa autopsy ang labi ni Francis sa Camp Crame. Ramdam na ang epekto ng bagyong Jenny sa ilang lugar sa Luzon. Malakas na hangin sa Santa Ana, Cagayan, humahampas na rin ng malalaking alon, kaya inilipat muna ng mga mangingisda sa mas mataas na lugar ang kanilang mga bangka. Nagbabala na rin ng Philippine Coast Guard na huwag munang pumalaot. Sa Calayan Islands, hindi muna pinagbabiyahe ang mga ferry boat, cargo at fishing vessel. Sa Isabela at Ilocos Norte, maagang inani ang mga pananim bilang paghahanda sa bagyo. Nakahanda na rin ng rescue equipment sa ilang bayan sa Ilocos Norte. Presyo ng karning baboy sa ilang pamilihan naabot na sa 400 pesos kada kilo. Ayon sa ilang retailer, katwiran daw sa kanila ng mga dealer tumaas ang farm gate price, lalo na ngayong magpapasko. Pero sabi ng Pork Producers Federation of the Philippines, mababa naman ang farm gate price ng baboy. Posible raw may nananamantalang trader o retailer. Wala pang pahayag dito ang Bureau of Animal Industry at Department of Agriculture. Pagbawi sa price cap sa bigas, hindi pa raw nirerekomenda ng Bureau of Plant Industry. Ayon sa BPI, bumaba ang presyo ng bigas dahil sa price cap. Patuloy rin daw na nagmumura ang bigas sa world market, kasabay ng pagdami naman umano ng supply hanggang matapos ang taon. Pwede raw nilang irekomenda ang pagbawi ng price cap, pero tanging ang Pangulo lang ang magdedesisyon ukol dito. Ipinaliwanag naman ng DTI sa Senado kung bakit pinag-aaralan nitong bawiin ang price cap sa bigas. Panahon na raw kasi ng anihan at sasapat na ang stock ng bigas hanggang katapusan ng Oktubre. Marami rin daw sumusunod sa price ceiling. Bernadette Reyes, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa pagbabalik bansa ni Chanyeol ng K-pop group na EXO, natanong siya kung sumagi ba sa isip niyang manatili na sa Pilipinas. Every day. Wow, love the Philippines. Sabi pa ni Chanyeol, marami na raw siyang memories sa Pilipinas dahil ito ang unang foreign country na nabisita niya.
Dati raw siyang nag-enroll ng short-term English study program sa bansa noong middle school, kaya sobrang komportable raw siyang bumalik dito. Nagpunta sa bansa si Chanyeol para sa isang fan meet. On his way to recovery naman ng South Korean actor na si Lee Ji-hoon, sa report ng Korean entertainment website na Soompi, sumailalim sa emergency surgery si Ji-hoon matapos makaranas ng matinding abdominal pain. Nitong Marso, bumisita rin sa Pilipinas si Ji-hoon para sa kanyang fan meet. Inanunsyo na ng SB19 ang mga bansang kasama sa Asian leg ng Pagtatag World Tour. Pinarangalan naman ang mga tinaguriang comedy icons ng Philippine showbiz. Kilalanin sila sa report ni Katati Bayan. Kinilala bilang isa sa comedy icons na Philippine showbiz si Michael V sa 3rd Philippine Film Industry Month of the Film Development Council of the Philippines. Every year, every generation po, mas nagiging mahirap magpatawa. We get more and more restrictions when it comes to making jokes and punchlines. Pero ang totoong komedyante po ay hindi magpapapigil. We learn, we adapt, and we persevere. Bukod sa kapuso comedy genius, pinarangalan din sina Ay de las Alas, Eugene Domingo, Vice Ganda at ang yumaong comedy king Dolphy. We will be going around Asia starting this November for our Pagtatag World Tour. Singapore ang first stop na Asian leg ng Pagtatag World Tour ng SB19 next month. Sunod ang Thailand at Dubai. Ang kanilang official announcement, inilabas isang araw matapos silang ilunsad ang sarili nilang kumpanya. At ang leader na si Pablo ang tatayong CEO ng 1Z Entertainment. Magkakaroon din daw ang grupo ng fan meet this month para naman sa 5th anniversary celebration ng grupo. Mapapanood sa mga sinehan sa Amerika ang Renaissance World Tour ni Beyonce. Bukod sa highlights ng World Tour, tampok din sa concert film ni Queen Bee ang ilang documentary footage ng recording ng 2022 album at ilang music video. Katati Bayan nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa mga naghahanap po ng trabaho, interesado ang South Korea na kumuha pa ng mas maraming Filipino caregivers. Ayon kay South Korean Ambassador to the Philippines, Lee Sang-hwa, dahil yan sa magandang reputasyon ng Filipino caregivers sa buong mundo. Nakikipag-usap na raw sila sa ating Department of Migrant Workers kaugnay sa posibilidad ng pagbuo ng isang bilateral labor agreement. Target daw ng South Korea na dumating doon ang bagong batch ng mga Filipino caregiver bago matapos ang taon. Bumaba na ng bundok at bumalik na sa dati nilang bahay ang ilang miyembro ng Socorro Bayanihan Services Incorporated. Yan ay kasunod ng suspensyon ng DNR sa kasunduan sa paggamit ng SBSI sa lupang pag-aari ng gobyerno. Ayon sa ilang miyembro, nagdesisyon silang bumaba matapos pumutok ang issue sa sitio Kapihan at nang ipatawag ng Senado sina Senyor Aguila. Meron na raw silang ilang guro na muling nag-a-apply sa mga eskwelahan. Sinisikap naman ng LGU na matulungan ng ilang miyembro na wala nang mabalikang bahay. Patuloy naman daw na hinihintay ng Socorro ang koordinasyon ng DNR para ipatupad ang suspension order na kanilang ipinalabas sa sitio Kapihan. Wala raw makakatalo sa suporta ng magulang sa kanyang anak, tulad nitong nanay mula Iloilo City. Kahit kasi ang kanyang anak ang kasali sa pageant, aba, todo hataw rin si Mami. Oo naman. Back! Mother is mothering. Yan si Mommy Judy Ann Nales na kumembot rin ng malala sa talent portion ng Little Miss Barangay Nonoy 2023 na sinalihan ng anak. Kwento niya, bigla kasing nakalimutan ng anak na si Isaiah ang steps ng sayaw. Kaya to the rescue si Mommy at sumayaw para masundan ng anak. Nagpaalam raw siya sa mga judges na sa harap siya sasayaw para makita ng anak. Kinaaliwan rin siya ng mga netizens na tinawag pa siyang Mother of the Year. At ang kanyang anak may special award na natanggap. Yan po ang State of the Nation. Ako si Ato Maraulio para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako si Maki Pulido mula sa GMA Integrated News. Ang News Authority ng Pilipino.